Lord. Tayo po ituloy-tuloy na po sa ating pong panagdadamo na po tayo sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po sa ating Bible study, tayo muna po lahat. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wildes Meda, we humbly come in your throne of grace with a contrite and repentant heart. We are asking for the forgiveness of our sin that we have committed against you, Lord. Yes, Lord, we always displease you in so many ways. Please forgive us. Have mercy. Have pity upon us. Cleanse us, O Lord, with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Heavenly Father, fill us all with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, I ask you to bless and anoint your holy word that we're going to share in this Bible study. Be with us and guide us. Be in our midst. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Father, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your word. This is, we pray, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction, cast out in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At I would like also to give my greetings and for respect to our beloved pastor, Evangelist Wildes Meda, to his beloved children, grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon your lives. Hallelujah. Praise the Lord. And to all birthday celebrants for the month of March, God bless you all po with long life, good health, and spiritual blessing. Sa ating po mga bisita, maraming salamat po at kay kasama namin sa mga oras sandaling ito. Pagpalain po kayo ng ating mga Panginoon. And to all our webcast viewers, God bless you all din po for being with us, glorifying, honoring, worshiping, and praising our Lord Jesus Christ through viewing our webcast live. Hallelujah. Praise the Lord. And now let's come to our Bible study. And our topic for today is resurrection of our Lord Jesus Christ. Muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Today we are celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ, the wonderful and world-altering event that matters as much today as it did 2,000 years ago. Let's ponder all it means for us as one who belongs to the Savior. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon, pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang kahanga-hanga ng pagbabago ng daigdig sa pangyayari na napakahalaga ngayon, gaya ng nangyari 2,000 taon na nakaraan. Pag-isipan natin lahat ang kahulugan nito para sa atin bilang isa sa kabilang sa mga iniligtas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang nag-iisang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Hallelujah. Praise the Lord. Everyone makes
choices in life, how to live, and what to believe. There are numerous religions to those from with their own holy books and teaching. Yet followers of Jesus Christ are different from all others in crucial way. We follow the only resurrected Savior there has ever been. Dearest, Jesus is not a dead God. He is our living God. Ang bawat tao ay gumagawa ng mga pagpipilian sa buhay. Kung paano mabuhay, kung ano ang pinaniniwalaan. Maraming relihiyon ang mapapagpilian. Bawat isa ay may kanilang banal na aklat at mga aral. Ngunit ang mga tagasunod ng mahal na Panginoong Hesukristo ay naiiba sa lahat ng iba sa isang mahalagang paraan. Sinusunod natin bilang isang mananampalataya ng ating mahal na Panginoong Hesukristo ang nag-iisang nabuhay at nagbuhay na muli, tagapagligtas kailanpaman. Ang mahal na Panginoon ay hindi patay na Diyos. Siya ang ating buhay na Diyos. Ang makatuwid, ang ating pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. At napapatunayan natin yan sa ating mga sarili, mga panalangin na sinasagot ng ating mahal na Panginoon, mga pagbabago sa ating buhay, at mga pagpapagaling ng ating karamdaman, mga pagsubok sa buhay na lalampasan natin, mga problema na gagawa ng solusyon, at sari-saring mga mahirap tanggapin bilang isang tao. Subalit na andyan ang ating mahal na Panginoong Hesukristo na sa unang panalangin ng ating beloved pastor, Evangelist Pisada Meda, pinagagaling tayo sa ating karamdaman, binabago ang ating buhay, mga adik, nababago, na hindi kinakailangan kung saan dumaan ng pagpapagamot o whatever, mga kagalingan na tinalingan na ng buhay ng ospital. Subalit, hanggang sa mga oras ito ay nabuhay, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Walang makakapagpagaling kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. He is the best at expert doktor sa buong sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. In Matthew 28, two grieving women came to the Lord's tomb to prepare his body for burial. An angel appeared to them with the news that Christ had risen from dead. In verse 8, in 28:8, we read, and they left the tomb quickly with fear and great joy and ran to report to his disciples. Matthew 28:8, and they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy and did run to bring his disciples word. At sila'y nagsialis ng madali sa libingan na taglay ang takot at ang malaking galak at nagsitakbo upang ibalita sa kanyang mga alagad. Ganito po ang nangyari nung ang ating mahal na Panginoon naroon na po sa kanyang doon sa dinila sa kanyang hantungan dahil namatay ang mahal na Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, Huwebes, sa kanilang lugar sa Israel o sa mga Pariseo. Ang Biyernes ay fasting, walang pwedeng magtrabaho. Maghapong hindi ka pwedeng hindi magpakain ng iyong hayop, hindi pwedeng magpakain. Basta madalit sabi, ikaw yung walang gagawin. At Sabado, nung pumunta ang dalawang babae sa pinagdalhan sa ating mahal na Panginoon sa mamatay sa krus ng Kalbaryo, 3 araw. Pero pagdating nila doon, wala ang mahal na Panginoon at binigyan ng buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan ng mga kabutihan at ang unang maraming pagpapala ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, pero ang kanyang kamatayan hindi nakuha o hindi naintindihan ng mga kasama niyang disipulo. At yun nga po, nag-alala sila na mamatay ang ating mahal na Panginoong Hesukristo, akala ni Mesiya pero namatay. Pero dahil nakita noong dalawang babae na siya ihahanda ang mahal na Panginoon sa kanyang libing, nung makita wala doon, ay di natakot, saka nagtatakbo pupunta sa mga disipulo at ibabalita niya. Hallelujah, praise the Lord. They ran with great joy. Why joy? Because the events of the previous days had left the Lord's followers discouraged and disillusioned.
They thought dearest Jesus was the Messiah, yet they saw him die. Everything they hoped for had been dashed to pieces, but now he was alive, and they had renewed faith and assurance that dearest Jesus was God, just had always said. Hallelujah. Praise the Lord. Basahin po natin ang unating versikulo, Matthew 9:31 to 32. From the book of Matthew, chapter 9, verse 31 to 32, for he taught his disciples and said unto them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him, and after that he is killed, he shall rise the third day. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. Amen. Ang Ibanghilyo ayon kay Marcos, talatang 9, versikulo 31 hanggang 32. 31, sapagkat tinuruan niya ang kanyang mga alagad at sa kanya'y sinabi, ibibigay ang anak ng tao sa kamay ng mga tao at papatayin nila. At pagkapatay sa After kanya, 8 days, nang maipanganak siya. Subalit nung sa ibautismuhan sa tubig ni San Juan, ay 30 years old na siya. So, baptism ay talagang kinakailangan. Kung wala nito mga bagay na ito, wala tayong kaligtasan. Christ's resurrection is assurance of life beyond the grave. The two women ran with joy because they realized there was more to life than they had ever seen or imagined. The future holds more than any temporary comfort or pressure we may experience. We believe with confidence that there is eternal life because of the Lord Jesus Christ paved the way. Yung sinasabi ko kanina na daan para tayo maligtas, walang iba. Sinabi sa John 14:6, ang sabi dito, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa mga, kundi sa pamamagitan ko, sabi ng mahal na Panginoong Hesukristo. In John chapter 3, verse 1 to 5, it says, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. And in verse 3, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And in verse 4, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? And in verse 5, sumagot ang ating mahal na Panginoong Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Hallelujah, praise the Lord. Napakahalaga ang katugunan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo kay Nicodemus. Sinabi niya sa verse 3 ng John 3, sa pumagaw si Jesus sa kanya sinabi, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo panganak na muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So ang ating pagtanggap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ito ang daan para tayo makita natin ang kaharian. Paano pakikita? Dahil pag ikaw'y na born again, at ikaw'y sa versikulo 5, sabi ng mahal na Panginoon, katotohanan, sasabi ko sa iyo, maliban ang tayo pinanganak sa tubig, at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po ang pinanganak sa tubig, ito po ang baptism. At yung pong banal na Espiritu, yung ikibabautismuhan ng banal na Espiritu, kapag ikaw ay patuloy na naglilingkod sa ating mahal, makakadama ka ng presensya, katulad kanina, na nadama ng buong kongregasyon ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Bakit minaiyak na tulo ang luha mo? Bakit yan nanginginig o nagsasalita ka ng sari-saring wika? Ang Espiritu ng Diyos ay pumapasok sa katawan natin. Dahil kapag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas at nagpabautismo ka sa kanyang marilag at banal na pangalan, ikaw ay patatawarin sa iyong kasalanan. Magiging bagong nilalang ka na at ikaw ay bibigyan pa ng banal na Espiritu na siya mong magiging gabay at patnubay upang malakad mo ang mundong ibabaw na nakaayon sa kanyang kalooban. Dahil tuturuan ka ng banal na Espiritu kung paano ang mamuhay
ng kalooban ng Diyos. Yan ay makikita natin kung nais nating makita, malaman ang kalooban ng Diyos. Kinakailangan basahin natin ang ating banal na kasulatan at diyan mangungusap sa atin ang ating diyan ituturo sa atin ang mga dapat nating gawin at mga hindi dapat nating gawin. Ang pagtanggap at papabuti, ito ang simula ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, ang mahal na Panginoon, nilikha ang tao para tayo ay siya ay ating purihin. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, yun po ang ating kinakailangan gawin. Papurihan siya sa ang kanyang marilang awitan, na sinasabi, magmahalan sa isang sabi ng isang mananampalataya at gawin ang kanyang kalooban para kayo makasigurado na may buhay na walang hanggan, na makakasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pang-apat po, Christ's resurrection assures us that we too will be resurrected. Paul described the death of the believers as being absent from the body, home with the Lord. In 2 Corinthians 5:8, and when Christ, pakibasa po ha, and when Christ returned our bodies, and the bodies of all died in Christ, we receive resurrection life as body and soul are united in glorified body. Kapag po nakipagkita tayo sa mahal na Panginoon, pero normally ang glorified body ito na sinasabi after pagkatapos ng rapture. Because yung mga taong mga Kristiyano na namatay noong una at tayo mga nabubuhay, na kung dadating na ang mga Panginoon sa mga oras sandaling ito, na malapit na siyang dumating, lahat ng mga tanda ay narito nagaganap na sa buong sanlibutan. At even yung sinabing, malapit na dumating ang mga Panginoon pagka marami nagkiklaim na siya si Jesucristo. Sa Pilipinas, dalawa nagkiklaim na sila ang Diyos, sila si Jesucristo. Kanya daw ang mundo. Ang sabi sa banal na kasulatan, huwag kayong maniniwala sa mga huwad na Kristo. Dahil kay madadaya lamang. Pagdating daw niya, makikilala na siya natin ng lubusan. At doon, pagdating ng mahal na Panginoong Jesucristo, ang mga binanal sa ibabaw ng lupa na buhay, at saka mga patay, ang una makikipagkita sa alapap sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At yun ang mga buhay. Ganon din po, bigla silang dadagitin paakyat. At pagdagit sa kanila, bibigyan sila lahat ng glorified body, even yung mga patay. At makikipagkita sa mahal na Panginoon sa alapap, at magkakaroon ng buhay na walang kasakasama ang ating malam. Ay, paano yung mga naiwan? Yung mga naiwan, yung hindi sila buhay ang banal na salita. Yung mga nakakilala sa mga lapay, sabi nga, many are called, but few are chosen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po, kung ating pagsimigasigan, na tayo ating mapaglingkuran ng lubusan ng ating mahal na Panginoon, gawin ang kanyang kalooban para makasigurado na sa rapture ay kasama ka at makikipagkita. Dahil ang pupuntahan ng tao sa mga oras ito, kung hindi pa dumatating ang mahal na Panginoon, pagka wala kang relasyon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, dalawang bagay lamang kayong pupuntahan. Pag hindi langit, ay impyerno. Pag ginagawa mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, pupunta ka sa langit, kasama mo siya. Kapag hindi mo ginagawa, taliwas, hindi ka sumusunod sa kanyang mga kutusan, hindi mo ginagawa kanyang kalooban, sa impyerno ang punta mo. Ang alam ng iba, mayroong purgatorio. Wala pong purgatorio. Amen. Ang purgatorio po ay itong lupa. Dito tayo nililinis ng ating mahal na Panginoon. Dito tayo sinasakdal ng ating mga Panginoon. Yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok, yung ating mga karamdaman, kahit na tinanggap mo ang ating mga Panginoong Jesucristo bilang Diyos, ay nangyayari po rin sa atin. Yan ay paglilinis sa bawat isa. Ang gusto ay magtiwala ka sa ating mahal na Panginoon. O di kayo nagiging daan yan para ikay paalalahan ng Diyos na ikay binagawang pagkakamali. Kasi ang nais ng Diyos ay kita kang sakdal. Wala kang kasalanan magagawa sa kanyang harap. Paano mo malalaman ang ginawa mo yung kasalanan? Narito yan lahat sa banal na kasulatan. At pagka ikaw ay nakagawa ng mali, ikukonbi ka agad ng banal na espiritu. Kung ang banal na espiritu ay nasa sa iyo pa. Tanggapin mo ang ating mahal na Panginoon at bibigyan ka ng banal na espiritu. Siya ang mayong gagaway. Ay ang espiritu ay nag-give yan pagka gumagawa ka ng mali. Umaalis yan. Nawawala sa iyo. So, pagkakataon na uli ni Satanas para ikaw ay kunin. Hallelujah. Praise at maging kanya. Ang ika-anim po ay the resurrection of Jesus Christ assure us that we can face all our tomorrow's trial. Pakibasa po ng yung 2 Corinthians 5:8. 2 Corinthians chapter 5, verse 8. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen. Ang pangalawang sulat ni Pablo sa mga taga Korinto, talatang 5, versikulo 8.
na malakas ang loob namin ang sabi ko at ibig pa namin na mawala sa katawan at mapasatahanan na kasamang Panginoon. Amen. Amen. Puri po mga salita. Ating pong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo na patuloy nagbibigay sa at nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na dapat natin itong sundin. Hallelujah, praise God. Sa palinasa. Sa ikapat, tinitiyak sa atin ang pagkabuhay na muli ng mahal na Panginoon na tayo ay mabubuhay muli. Inilarawan ni Apostol Pablo ang pagkamatay ng mananampalataya bilang wala sa katawan. Tahanan kasama ng mahal na Panginoon at sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon ang ating katawan at ang mga katawan ng lahat na namatay kay Kristo ay tatanggap ng buhay na muling pagkabuhay habang ang katawan ng kaluluwa ay muling pinagsama sa isang niluwalhating katawan. Yung pong ginagawang glorified. Fifth, we can be assured that we know our believing loved ones who pass on before us. In the Transfiguration, in Matthew 17, pag-aralan, basahin nyo na lang po sa inyong banal na kasulatan at na kayo po ay makapagbasa. Hallelujah. There Jesus takes Peter, James, and John up on the mountain where they are met by Moses and Elijah. How did the disciples know who they were? My beloved brethren, it's because we're going to know each other in heaven. Then I will know fully, just as I also have been fully known. Pakibasa po ng 1 Corinthians 13:12. Hallelujah. Praise the Lord. From the book of 1 Corinthians chapter 13, verse 12. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Amen. Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, talatang 13, versikulo 12. Sapagkat ngayon malabo tayong makakita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngunit nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay nakikilala ko na gaya naman ng pagkakilala sa akin. Amen. Amen. Pwede po pa sa ating mga mahal. Praise God. Yung pong pagkabuhay na mahal na Panginoon ay tumitiyak tayo na makikilala natin ang ating mga naniniwalang mahal sa buhay na nauna na sa atin. Ibig sabihin, pag naroon na tayo sa piling, lahat magkakakilala na dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Yung mga tumanggap sa ating mga, kasi ang alam ng mga tao, lahat tayo ay anak ng Diyos. Tayong tao ay nilikha ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ayun po sinasabi sa John 1:12 na kung siya ating tatanggapin ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at maniniwala sa Kanya, tayo may karapatang tawaging anak ng Diyos. So yun lamang pong naniniwala at pinabumuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Yun lamang po ang anak ng Diyos. Kung hindi mo gagawin yun, mapakaraming relihon sa ibabaw ng lupa. Pero iba't iba ang katuruan. Iba't iba ang kanilang binabasang mga banal na kasulatan na hindi nila kinikilala ng lubusan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Bakit tayo mga member ng Jesus Miracle Crusade, naniniwala tayo na iisang Diyos at si Panginoong Jesucristo lamang ang Diyos Ama? Dahil ikay binatismohan sa pangalan ni Jesucristo at binigyan ka ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon na siya mo magiging gabay. Ang magpapaunawa sa atin ng katotohanan ay ang Espiritu ng Diyos, yung ipinagkaloob sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya po napakahalaga na naunawa at naintindihan natin bilang isang mananampalataya na huwag masayang ang ating ginagawang paglilingkod na akala natin naglilingkod tayo sa tamang Diyos. Pero mali pala. Sayang na pagkakataon. Sayang na nadaya ang mga ganong tao ng ating mahal na Panginoon. Ako nadaya rin doon una. Pero nagtataka ako sa mga karanasan ko, hindi ako dapat nasa harapan ninyo at nagbabagin banal na salita ng Diyos. Pero ang tao pala, pag ikay tatawagin ka ng Diyos. Pero ikay pinipili, tinitingnan ng Diyos ang iyong puso na kung ikay makakatagal sa lahat ng mga bagay na pagdaraan mo. Ang mga bagay na pagsubok sa'yo, kinakailangan mo malampasan. At malalampasan mo ito sa pamagitan niya dahil sabi niya, kapag ikaw ay lumulubog na sa problema, wala kang pupuntahan. Dahil ang kailangan mong tawagin ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at hindi kanya pababati, hindi kanya iiwan. Naalala ko yung footprint on the sand. Ang sabi nung, bakit apat na steps ang nasa sand?
Bakit tapos na maglari, isa na lang? Yung isang tao na lang. Tinanong sa mga napisi, bakit po dati apat na, yan tawag doon, na bakas, nasa ibabaw ng buhanginan? Ay, kitang dalawa magkasama. Ay, bakit na maglari dadalwa na? Ay, hindi mo ba nalala buhat-buhat na kita noon? Kaya tayo binubuhat ng ating mahal na Panginoon. Anong buhat? Ipinauunawa, ipinakikita sa iyo, dapat mo gawin. Pero ang tayo may choices pa rin. Ganon karami ng mga kapatid nakakilala. Katakot-takot na hamala ang ganila sa kanilang mga buhay. Pero ano nang nangyari? Kinakalimutan nila ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil pag ikaw ay nakilala mo na mahal na Panginoon at hindi ka tuloy-tuloy na dumalo sa kanyang banal na gawain, magkakaroon ng pagkakataon, ang kaaway na ikikuning muli. Magkakaroon ka ng doubts. Magkakaroon ka ng mga kaagam-agam sa buhay mo. Kasi pag ikay mananalangin, nakala ko ngayon tumanggap sa Espiritu kami nasagot ng mga Panginoon. Ay hindi sumagot, hindi mo alam na ikaw pala may kasalanan. Ay di magtatampo ka na sa Diyos. Ay ikaw may kasalanan, hindi ka tumalima o sumunod sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Mahirap kaya nga po yung daan papunta sa langit ay makipot. Marami kang dapat gawin. Kinakailangan ni nakaayon sa batas ng Diyos, sa utos ng Diyos. At yun nga, kahit nasusunod mo na ang maraming utos, lahat ng utos, pero meron kang isang nakaligtaan, nagkasala ka sa lahat. James 2:10. Sinabi po yan sa banal na kasulatan. Kaya po napakahalaga ang pagsunod at pagtalima sa banal. Kung gusto natin ang buhay na walang hanggan, nakasama natin ating mahal na Panginoon, gawin mo kung ano ang sinasabi sa banal na kasulatan na sinabi ng mahal na Panginoon. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Binigay na nga niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Isinakripisyo niya kaya yung kanyang pagka-Diyos ay tinanggal niya. Nandito sa ibabaw ng lupa para siyang isakripisyo para mapatawad ang ating lahat lamang na tatanggap at gagawin ng kanyang kalooban. Hallelujah. Praise the Lord. Ang paanin po, the resurrection of Jesus Christ assures us that we have pays all our tomorrows triumphantly. Jesus said to Mary and Martha, the one who believes in me will live even if he dies. In John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Hallelujah, praise the Lord. Minsan pa naalala ko, nakakapakinig ko, mga barkada, kapatid, o kamag-anak, mamatay, ay, sasabi, rest in peace. Paano ka magiging sabi mong rest in peace? Pag sinabi mong rest in peace, nakakasigurado ka ba na tinanggap niya na ating mahal na Panginoon? Ibig sabihin, hindi mo kilala ang ating mahal na Panginoon. Ay alam mo, masamang tao, namatay, ay nasa langit na raw yun. Mali. Pag ikay masamang tao, pag hindi mo ginagawa ang kalooban, pag namatay ka, sa impyerno ang punta mo. Pero pag ginagawa mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, pinamumuhay mo ang kanyang banal na salita, kasama mo siya, magpakailan pa man. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Tapos na po tayo, pero may kaunti pa pong dagdag. Our hope lies in the resurrection of Jesus Christ. This is where we find our assurance in the power of one living inside of us. God has designated us a trophy of the atoning work of dearest Jesus. Rejoice in this hope and live with thankfulness, knowing our eternity with Him has already begun. Even the greatest human fear, the loss of life, has been eliminated by us by Jesus. Death could not hold Him. And by His grace, it won't hold us either. We have full assurance of all He won for us, and that will be full of spirit of peace. Ang ating pag-asa ay nakasalalay sa muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dito natin matatagpuan ang ating katiyakan sa kapangyarihan ng isang nabubuhay sa loob natin. Sino ba nabubuhay sa loob natin? Yung Espiritu ang ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Paano natin malalaman na ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin? Kapag ikaw ay nagkamali, ay nagkukunbig ka, nagsisisi ka, ay nagkamali ako. Anong gagawin mo? Hingi ka agad ng tawad. Huwag mong iaantala paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Para ikaw ay siguradong mapatawad. Ay paano kung nakalimutan mo, nakatulog ka, bigla ka namatay, yari ka. Kasala ka eh. Ganyan katindi ang kinakailangan. Talagang nais ng mahal po na ikaw ay makinang na makinang na ginto. Kaya tayo dinadaan sa apoy para kay kuminang na ginto.
Ikaw at ako ay tinalaga ng Diyos bilang isang tropeo ng pagbabayad sala ng mahal na Panginoon. Ang pagkamatay ng ating mahal na Panginoon ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Magalak sa pag-asang ito at mamuhay na may pasasalamat. Alam na ang ating kawalang hanggan na kasama ang mahal na Panginoon ay nagsimula na. Natanggapin natin ang ating mahal na Panginoong Kristo bilang Diyos at sarili nagsisimula na ang ating pong daan patungo sa buhay na walang. Na sabi nga, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, dire-diretso takbo. Anong lakad? Anong diretso? Sundin mo lamang ay ang salita ng Diyos, ang utos ng ating mahal na Panginoon. Kahit na ang mga pinakamalaking takot ng tao, ang pagkawala ng buhay o pagkamatay, ay inalis ng mahal na Panginoon para sa atin. Hindi siya kaya ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Hindi rin tayo hahawakan ng kamatayan. Mayroon tayong ganap na katiyakan ng lahat ng kanyang napalanom para sa atin. At tayo ay mapupuno ng kapayapaan ng Espiritu. Natatakot ba kayo mamatay? Dapat hindi natin katakutan ng mamatay. Dahil pag ikaw ay namatay, diretso ka sa harapan ng ating mahal. Kung ikaw ay ginagawa mo ang kanyang kalooban. Matakot kang mamatay kapag hindi mo nagagawa ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ano naman buhay dito sa ibabaw ng lupa? The most is 100 or 120 years. How about after that? Kung hindi mo gagawin, kung hindi mo susundin ang banal na kasulatan, saan ka pupunta? Ay, di siyempre, sa kaaway ng Diyos, naglalagablag na apoy, asopre ang pupuntahan mo. Hallelujah. Praise God. Kaya mga minamahal, pag-isipan natin mabuti. Hallelujah. Kung gusto mo mawala ang masamang espiritu sa ating buhay, lagi kang magpupuri sa Diyos. Lagi kang lagi kang dadalo. Kaya pala ang ating beloved pastor ay sinabing lalo ka ng 3 times a week para malinis tayo. Kasi ang pagdalo natin dito natin pinupuri ang ating sa pamamagitan natin pagawit. Sinabi sa banal, pupuri natin siya para makapasok tayo sa kanyang landas na pagpunta sa kanya. Kaya kinakailangan tayo magpupuri. Dito nagpupuri tayo. Pag kumaawit, dito natin pinatututo ang mga pagpapalang ating nakamtan. Doon nalulugod ng malam. Naluluwala natin kapag tayo nagpapasalamat sa Kanya. At nga, dito tayo nakakapanginig ng banal na salita. Mga minamahal, tayo lahat ay nagkakasala. Ako'y nagkakasala. Pero magtulungan tayo na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kung nais natin ang buhay na walang hanggan na kasama ang mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan tayo kaibig ng ating mahal na sinakripisyo ang kanyang buhay. Ang gusto lang naman natin, isakripisyo din natin ang ating buhay sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya. Hallelujah. Purihin po ang ating at atin na pong awitan. Meron po tayong Holy Supper.